Today is December 26. Mga ilang oras na lang ipupunta na kami ng Batanes. Ngayon gagawin namin ipupunta kami ng Pampanga dahil iahatid namin sila girl, sila Molly, tsaka si Bampang. Eh, si Molly. Ito po si Molly. Tsaka si Bambam. Iahatid namin sila sa Pampanga. Kasi nandoon yung mag-aalaga sa kanila for almost 2 weeks, mga 10 days. Ihatid namin sila doon. Gado mag-iiyak na naman yan. Diyan talaga, hindi naman namin sila pwede isama sa Batanes. Kaya ihatid namin sila doon. Yun ang ating gagawin muna ngayon bago tayo pumunta ng Batanes bukas ng madaling araw. Let's go girly, let's go. Let's go girly, let's go. Wait. Wait. Pasok na si girl. Ma'am, buksan mo. Pasok na girl, pasok na. Ayan na, umingi na. Let's go! Okay, so nandito kami sa NLEX. Papunta nga kami ng Pampanga, unfortunately. Mukhang may disgrasya dahil sobrang traffic dito sa bridge ng papuntang San Simon na to eh. Ang daming debris ng ano doon, ng kotse. Ayan na, ito na nga. Hala. Ayun. Ito pa isa. Meron pa ulit. Hala ka. Ooh. Sheesh. Dang. Ingat po sa mga babiyahe. Ingat tayo. Ano ba gagawin mo dyan? Diyan ka lalabas. Wala namang magpapalabas ay dyan. Dito na po kami ngayon sa Pampanga. Iiwan na namin si Bip. Iiwan ko na Bip. Hi. Bye-bye na. Hindi ka na. Hi, Fifi. I want her, Fifi. Shit, girl. Girl. Shit. Alis na kami. Ba't umiikot kami? Si Bambam. May iwan na sila dito for 10 days. May mag-aalaga naman sa kanila dito. So, may nag-aasikaso sa kanila dito. Hindi naman sila may iwan ng sila lang. Bye-bye na muna, girl. Bye-bye na. Basta kami. Sasabihin nila dapat hindi na yung dog. Kawawa naman, hindi iniiwan. Let's go guys, let's go back to Manila. Nandito na kami ngayon sa Manila ulit. So mag-online check-in na tayo. Kasi pwede na tayo mag-online check-in today. Hindi ko pa alam yung gagawin dito kasi first time namin gagawin to lahat. First time namin mag-ubiyahe ng kami lang. So online check-in na tayo. Kaya hindi ko rin alam tong mangyayari dito sa online check-in. So yun ang ating gagawin ngayon. It's December 26, 11:22 PM. Ngayon ay paalis na kami papuntang Batanes. Ang flight namin mamaya pang 6 AM. Pero aalis na kami ngayon dahil hindi ko alam yung sitwasyon sa airport. Baka sobrang daming tao, baka mahirapan kami. So doon na kami magpapahinga. Isasama namin kayo sa journey namin sa Batanes dahil ito yung first time na babiyahe kami ng kami lang tatlo sa eroplano. Ako nakapagbiyahe na ako international sa Japan nga. Pero silang dalawa, si David at si Ponch, ay hindi pa talaga nakakasakay ng eroplano. This is their first time na sasakay. Kaya aagahan namin para yung mga process at yung mga problemang mga kakaharapin namin para sa mga first timers din. Ipapakita kami sa inyo lahat ng mga bagay na gagawin namin at pati na rin yung mga gastos ay makikita nyo lahat. So let's go!
time niya mag-aeroplano. Nakakabahan siya. Nakabahan ako, bro. Yes, first time niya din mag-aeroplano. Mag-uumpisa ng ating journey ng domestic flight kasi wala kaming alam paano ang gagawin. So ito na ho, nag-uumpisa na ho kaming maging tanga. Hindi namin alam kung anong gagawin. PR2932. Teka lang ha. So guys, nauna pa kami sa opening ng Philippine Airlines to. Alas 3 pa sila mag-open. 3 AM, 1 AM pa lang. So, chill muna. Baggage counter tayo. Yun ang first step. Ayun nakikita din. Sobra ka 1 kilo. Sobra ka 1 kilo. $21. Yun ang over baggage. Tapos, yung baggage na sobra, 15 kilos yung sobra namin. Babayaran naman doon sa Philippine Airlines. 350 per kilo times 15. Yung mga hand carry okay na? Balik na sa loob. Thank you. Salamat. Thank you. Boarding pass. Now, dito na tayo sa tingnan nyo 350 per kilo. 15 kilos ang excess namin. That's, kita ba? Sabihin ko na lang, 5,250. Huh? Extra baggage, 5,250. Or dyan na may boarding pass na kami ngayon, antay-antay muna. Wala pa rin tayo, pero ang dami ng tao. Wala pa yung flight from Basco. Aga namin. Ang daming kasing tao eh. Iniisip namin mag-ano na, pumasok na sa boarding. Sabi na, pasok tayo. Mayroon na pala. Open na pala siya. Ayun o. 2.9. Kita nyo? Basta nandun na siya. Sige, papasok na kami.
na kami sa X-ray. And we are ready for boarding. Hanapin na namin yung... Ay, matagal pa 2 hours pa kami bago mag-board. So, antay pa kami dito ng mga 2 hours. Go! This is it! Excited na ba kayo? Yes. No. Let's go! Ito na ang totoong laban. Mga first timer sa domestic. Lahat. Ito maganda pagka biyaheng Basco kasi konti lang talaga yung pasahero. Konti lang talaga yung biyaheng Basco. Kaya medyo tahimik at saka hindi masyado magulo. We're just waiting for 5 to 10 minutes. Please bear with us. Thank you. Noong mga oras na yan, halo-halo yung feelings ko kasi excited ako niyan. And then, bigla akong nakita na may nakaupo sa seat ko. Ang binuko kasi is 3C, 3D, and 4D. Magkatabi si Ponch at si David, tapos ako yung nasa likod nila. Ako na yung humiwalay para magkasama silang dalawa. Ngayon, ang hindi ko alam, yung 3C and 3D pala ay hindi window seat. Wala siyang window. Pero yung 4D ay meron. Maganda sana yung upuan niya. Kaya lang, pagdating ko doon, ay nakita ko may isang babae at mayroon isang matandang babae. Siguro kung tatansyahin ko, nasa 70 or 80 years old na yung babae. Sobrang tanda niya na. And then yung hinahanap ko na yung seat ko, nagtataka ako kasi nakita ko na yung seat nila Ponch at ni David. Nagtataka ako bakit may nakaupo doon sa likod ng kanila. And then in-approach na ako ng babae na kung pwede daw ba doon na lang siya kasi kailangan daw ng kasama nung mama niya. Hindi ko alam yung feeling, hindi ko alam yung isasagot ko sa kanya, and hindi ko rin alam yung mararamdaman ko that time. Kasi gusto ko man ipilit yung seat na yon para sa akin. Nakita ko yung matanda. Matanda na talaga siya. Sobrang tanda niya na talaga. Naawa rin naman ako. Kaya kahit labag sa loob ko, kahit sobrang sakit sa loob ko na hindi ko makuha yung seat na yon, pumayag na lang akong magpalipat na upuan. At yung nalipatan ko upuan is yung, I don't know kung ano yung seat na yon, basta hindi siya window seat. Hindi siya window seat. So, yung first flight nila Ponch ay walang window seat at yung sa akin din ay walang window seat. Yung feeling ko niyan, gusto kong maiyak sa inis. Sobrang
dismayado ako dahil naisip ko nang pare-pareho naman tayo nagbayad, pero bakit ganito, bakit ganon na nangyari. Pero ayoko sirain yung araw ko, kaya nag-isip ako agad ng paraan kung paano maggagawa ng paraan na magkaroon ako ng footage sa window seat. Mabuti na lang yung katabi ko, si Kuya, kung mapanood man niya to, big shout out sa'yo, Kuya. Maraming salamat sa'yo dahil sobrang bait mo. Pinabayaan niya akong kumuha ng footage do sa bintana. Siya pa nga nag-a-adjust sa akin dahil pag yung camera ko nandun sa bintana, dun siya kumukuha ng footage do sa likod niya. Kaya medyo nahihiya rin ako. Hindi naman nasira yung araw ko ng tuluyan. Kahit ganun nang nangyari, mayroon pa rin ako nakitang maganda doon. Naka-encounter ako agad ng mabuting tao sa eroplano pa lang. Ito ang mga nangyari doon sa flight na yon. There's no wind. It's just the wind. I don't need to know.
10 miles to Basco, Batanes. We are going to start our initial descent in a short while. Weather traffic permitting, our estimate is at 7:48. Time now is 23 minutes past the hour of 7. We're expecting a fair weather route and partly cloudy weather approaching Basco. So expect some light bumps during descent. Weather over the station, we have light winds coming from the northeast. And estimate ground temperature of 26 degrees Celsius. For the meantime, please sit back, relax, fasten your seatbelt. And once again, I would like to thank you for choosing to fly Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay! Large electronic devices like laptops and tablets, those in their seat pockets. Window shades open and your tray table closed.
yung mga clean tag ko. Yung sa likod ng boarding pass po. Okay. Okay na po ma'am. Where? Basco, Batanes. Kamusta ang feeling na unang pagsakay ng eroplano? So hard. Ikaw? Not good, not good. Bakit? Bakit naman? I'm scared. Mahirap yung Pinakita sa niya ni Mami. Kita ba? Makikita natin yung sa video. Yung yung landing ang mahirap no? Anyway, may sumundo sa amin dito and papunta kami ng hotel namin ngayon. Ang gusto kong mangyari ngayon ay magpahinga muna dahil parang 6 na araw na yata akong walang tulog. So ito na nga ang total na nagastos namin sa flight from Manila to Basco. So medyo pricey siya, no? Talagang mahal talaga siya. Kasi pwede na yan pang Hong Kong, pwede pang Taiwan, pwede na rin yan pang Japan. Pero gusto ko talaga ma-experience itong Batanes dahil siguro sa ating mga Pilipino, isa ito sa mga dream destination. Kaya pinush ko ito na mapuntahan naming tatlo. Gusto ko makita naming pamilya ang itsura dito sa Basco. Alam nyo, nakakwentuhan ko yung mga local dito. Sabi nila, noon daw ay mayroong mga murang flight dito sa Basco. Dahil marami daw airlines dito kagaya ng Cebu, Pacific, Air Swift, Skyjet, tsaka PAL. So, madami silang airlines. Kaya lang, yun yung nag-pandemic, doon nga nagkaroon ng problema. Nawala lahat yung ibang airlines na nag-ooperate dito sa Basco. Ang natira na lang ay PAL. Ang PAL ay isang beses lang bumabiyahe dito everyday. Once a day lang. Kaya ganun kamahal ang pamasahe. Pero sinasabi ng mga locals dito, nagkaroon na daw sila ng consultation with the governor and the airlines na gusto nilang magdagdag ng flights dito sa Basco para bumaba ang pamasahe. Kaya yun ang ni-workout nila na magkaroon pa ng ibang flights kakompetensya ang PAL para bumaba ang pamasahe. And hopefully mangyari yon anytime soon para makapunta rin kayo, makapunta tayo dito sa Basco, Batanes nang hindi masyadong mahal ang presyo. Dahil kung ngayon talagang sobrang mahal, talagang pipiliin mo na lang mag-Singapore or mag-Hong Kong sa ganitong presyo kesa pumunta dito sa Basco. Sana ay mangyari yon anytime soon. And that's it guys for this vlog. Ito muna ang first batch ng vlog dito sa Batanes. Maraming nangyari dito sa Batanes at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Batanes mula dito sa Basco, Sabtang hanggang Itbayat ay makikita nyo. Nakapunta kami lahat dyan. Yan muna sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.